So yun, medyo hindi ko tanda kung saan ako liligaw papunta doon sa Colored Wall. And dito kasi ano na to, puro medyo palusong, tapos puro flat. Lusong flat to. Hinahanap ko lang yung likuan sa likod dun sa Colored Wall kasi matagal na akong hindi nakakadaan dito. Hanapin lang natin. Mga 4:30 ng hapon, nag-ride out na ako. And as usual, ensayo ulit tayo para sa ating nalalapit na Catanduanes Loop. Wala pa ako naiisip na ruta, so bahala, ride na muna ulit tayo. Good day mga brother! Ako nga pala si Happy, ang inyong siklistang gala. And sa wakas, natapos na yung mga uulan na araw. Medyo, ano na ngayon, maaraw na. And ngayon pala, quick ride lang tayo. Bahala na, ride na muna. Hindi ko alam kung saan pa pupunta, basta nag-ride lang ako. And ensayo na rin to. Kasi tayo ay magka-Catanduanes Loop. Woo! End ng August, pupunta tayo ng Catanduanes sa Bicol Region. Yung dulong-dulong probinsya ng Bicol. And excited na tayo kasi matagal ko na pinaplanong pumunta doon. Hindi pa ako nagbabike. Plano ko na siyang puntahan kasi napakaganda doon. Yun ang mako-consider kong Batanes of the South, ang Catanduanes. Whew. So ensayo na rin, medyo matagal-tagal na rin tayo hindi nakakapag-bike. So eto na, let's go. Init na oh. Grabe ang init. And sana huwag tayo matraffic kasi ang oras na ngayon ay mga 4:30. Ganito na lang ang gagawin ko. Punta na lang ako ng Bunggo. Tapos pagkaya, magko-colored wall na lang ako. Then kain bago umuwi. So dito tayo sa may checkpoint. Dito tayo sa kaliwa, papunta ng Bunggo. So since nakapag-decide ako na umakyat na lang sa Bunggo, lumiko na ako dito pagdating ko sa may checkpoint. At since late na rin ako nag-ride out, ayun, inabot na ako ng traffic sa daan. Usually kasi traffic talaga ng gantong oras since yung ibang nagtatrabaho ay uwian na. So nandito na pala tayo sa overpass ng SLEX. Pagod agad ako ah. So ang gagawin pala natin dito ay kakaliwa tayo dito sa sa may San Jose. Tapos dyan, dire-diretsong ahon na yan. May mga recovery pero dire-diretsong ahon. Yan ang mangyayari sa bahala ride natin. So initially ang bala ko, pumunta lang tayo ng Bunggo. Then after nun, pagkaya pa, maaga pa, break na tayo ng Colored Wall. Kaya ako pumunta ng Mabato ngayon kasi paggabi. Late na ako na gano'n nag-ride out. So gano'n na lang muna. Tapos kain na rin tayo sa Joffels. Isa sa mga sikat na kainan dito sa ng mga nagbabike dito sa Calamba. Ito rin yung natin, first ride natin after ng ating Laguna Loop. Wala rin tayong ensayo pero kinaya naman. So feeling ko kaya naman itong mga ganitong kalapit lang. Nag-i-struggle lang naman ako sa una yung mga unang 30 minutes parang nag-a-adapt pa lang yung katawan ko, nagwa-warm up. Pero after nung kayang-kaya na. Puro maahon na dito tapos medyo may kapangitan pa yung daan. Pero okay lang, kayang-kaya. Pagkaliko natin dito sa may San Jose sa Maya Pacalamba, dito na ang umpisa ng ating ahon paakyat ng Bunggo. Napakasolid din nitong lugar na to at magandang ensayuhan since puro ahon ang daan dito. And dito nga rin pala yung daan if aakyat ka ng Mabato papuntang Tagaytay.
Hindi naman ganun kahirap ang ahon dito kaya solid na training grounds to para sa mga newbie or baguhan sa pagbibisikleta. Hindi rin ganun kataas yung mga gradient ng mga ahon at marami ding segment na recovery. Ang pinaka-solid part dito mga brother ay yung sa may Ciudad de Calamba. Napakaluwag kasi ng kalsada at maganda yung pagka-aspalto ng daan. Ang medyo problema lang dito sa luwag ng kalsada wala masyadong puno sa paligid so pag inabot kayo dito ng tanghaling tapat, siguradong salong-salo nyo ang sikat ng araw. And para pala may idea kayo sa ahon dito, ito yung stats niya. Ang distance niya, 9 kilometers. Ito yung mula dun sa may San Jose Hospital hanggang dun sa side ng I Love Bungo. And yung average gradient niya, 1 to 2% lang. And yung max gradient na nakita ko is 6%. And yung total elevation na nakita ko is 160 meters. So may kahabaan siya pero napakabanayad lang ng mga ahon at talagang solid na solid mag-ensayo dito. Ang mahirap lang sa part na to ay yung sa bandang Barangay Bubuyan dahil maraming lubak sa part na yon. Dahil na rin siguro sa dami ng sasakyan at truck na nadaan doon. Pero after nun, okay na naman yung daan. Tuloy-tuloy lang ako sa pagpadyak hanggang marating ko ang sign ng Barangay Bungo. And after nun, malapit na tayo sa lilikuan natin papunta sa Tanawan, Batangas. Jofels, doon kay Liliko, pagpupunta kayo ng Tanawan. So yun, sa ibang harapan lang. Eh doon tayo dadaan, papunta ng Colored Wall. Marami kasing daan, pwede tayong dumire-diretso lang or lumiko doon sa may Jofels. Since gusto kong dumaan muna ng Jofels, doon muna tayo. So eto pala yung likuan ng pa-Jofels. Ayan yung nilikuan ng motor. Dito tayo iliko. Hopya. Ayun dito medyo lubak-lubak din ang daan. Kaya tiyagaan lang. And feeling ko gagabihin ako sa daan Pero sana may araw pa bago tayo pagkakit natin ng Colored Wall. Kasi nakakatakot kasi dito sa parting Tanawan. So ito yung dadaanan nyo. Lusong, tapos sa dulo nito ahon. Ayan napaka-presko ng daanan dito Gandang daanan nito. Kaso medyo lubak-lubak lang pero presko. May kilang naman to paglabas nyo dito yung Jofels. So ito pala yung Jofels. Ayan sa ano natin sa may kanan. Kain tayo dyan. Pero tayo, diretso muna tayo. Diretso muna tayo. At baka gabihin tayo dito. Hindi magandang gabihin dito. Walang kailaw-ilaw. And hindi ka na pala tanda. Yung daan papuntang Colored Wall. Ayan na. Kita nyo ba yung nasa harapan? Matindi-tinding ahon eto na. Ahon. Tayo. Nakakapusin. Ay, grabe. Grabe ahon na yun. Kung wala tayong buwelo, ang hirap nun. Palubog na rin araw. Ito. Puro puno dito. Kaya mahirap abutin ng gabi. Ganda. And wala na pala tayo sa Calamba. Part na to ng Tanawan. Hirap din ang mga ahon dito. Ahon pa rin. Talagang tsagaan lang.
Ang ano kasi dito is ahon lusong, rolling hills. So ito, another lusong na naman. Whew. Ang ganda ng Visara pa, no? Build tayo. So yun, medyo hindi ko tanda kung saan ako liligaw papunta doon sa Colored Wall. And dito kasi ano na to, puro medyo palusong, tapos puro flats. Lusong flats to. Hinahanap ko lang yung likuan, paliko dun sa Colored Wall kasi matagal na ako hindi nakakadaan dito. Hanapin lang natin. Ito ata. Ayun. Tanda ako na. Ito, liliko tayo dito sa may kanan. Oo nga, ito yan. Kanan tayo, kanan. Ayun, sa Altura Matanda. Ito yun. Ito. Dito tayo sa Altura Matanda. Tapos kakanan tayo sa dulo nito. Kasi na yun, dire-direction hanggang Colored Wall. Grabe. Medyo nakapag-warm up na tayo. So feeling ko kaya natin yung Colored Wall na walang tukod. So yung mga brother, nahanap ko na yung daanan natin. Papunta na ang Colored Wall. Ito. So, medyo malubak lang dito. Pero kaya naman. Sa dulo nito, yun na yun. Dire-diretso na yun. Hanggang Colored Wall. Kapagod. Habang papunta pala ako sa Colored Wall ay may nakasabay akong siklista na nag-e-ensayo din. Nakilala niya ako dun sa mga post natin sa FB. Ano ba ang pangalan mo, boss? Paco po. Paco. Nakilala mo naman ako. Shoutout pala ulit sa'yo, Boss Paco. Ride safe palagi and kita-kits ulit tayo sa daan. And pagdating pala namin dito sa Colored Wall, bakbaka na agad. Ito pala mga brother. Andito na tayo sa ahon ng Colored Wall and may nakasabay tayo. Si brother Paco. Chairman pala to ng lawa. Literal na kapitbahay ko lang. O, shoutout, boss. Shoutout sa mga kasama ko dyan. Mga weekend warriors. Yan. Whew. Ito. Ito lang naman yung mahirap dito, ito unang parte. And kung bakit tinawag na Colored Wall, kasi ito, makulay yung ano nito. Teka, kakapusin ako. Yun. First time mo lang dito? Maganda na daan, pangit daan dito na nakaraan eh. So yan. Grabe yung tarik, no? Nakatingala. At para pala may idea kayo sa ahon na to mga brother, ito yung stats niya. Yung distance niya, maikli lang, 800 meters mula dun sa pinakababa hanggang dun sa pinakataas ng Colored Wall. Yung average gradient, 7 to 8%. Yung max gradient na nakita ko medyo matarik din, 12%. And yung total elevation natin is 60 meters. Yun yung pinakamahirap na ahon dito. After nun, may banaya dyan sa harap. Hirap na walang sayo. Grabe. Ninaayos na nga nila ng ano. Maganda na. Ang matindi pala sa ahon na to mga brother, kahit maikli lang siya, walang recovery to, as in tuloy-tuloy na ahon. And gaya nga ng sabi ko, 7 to 8% yung average gradient, kaya mahirap-hirap din ahonin and talagang tiyagaan lang at tamang giring. Ayan, ang huling ahon. Tiyagaan lang. Di na lang. Magsusukuan.
Grabe ang ahon, no? Grabe. Hindi naman tumukod. Tawa ng Diyos. Grabe talaga yung ahon sa colored wall. Maikli pero pahihirapan ka naman talaga. Goods na goods yan if gusto mo lang mangbudol pero saktuhan lang. Yung tipong magugulat lang yung kasama mo sa dinadaanan nyo pero hindi naman sila matotroma. After pala namin magpahinga ng bahagya ni Brother Paco, bumalik na kami sa pagpadyak. May mga pangilan-ngilan pang ahon dito sa may suplang pero banayad na lahat hanggang makabalik ka ng bunggo. Bandelo. Kaya mga brother, palabas na kami ng suplang and pabalik na kami ng Kalamba. Lusong na. Okay na yun para sa ating ensayo. So, ito na ang mga huling metro ng ating ahon. Yang kaliwa, itong kaliwa, papunta yung Mabato. Then yung kanan, pauwi. Doon tayo sa pauwi. Lusong na. Sa wakas lusong. Dito sa part na to mga brother, dire-diretsong lusong na yan hanggang makabalik tayo dun sa pinasukan natin sa may San Jose Hospital. Pero bago pala ako umuwi, tumigil muna ako dito sa may Bunggo para bumili ng malamig na buko juice. May bayad oh. Buko. Nagpahinga lang ako dyan ng bagya, then after nun, umuwi na. Dito ko na rin po pala tatapusin ang ating vlog. Maraming salamat po sa panonood. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, baka naman. Ride safe lagi mga brother, and kita-kits tayo sa daan.